Mga hukom 1. Magandang balita Biblia. Nabihag ng lipi ni Juda at Simeon ang hari ng Bezek. Pagkamatay ni Josue, nagtanong kay Yahweh ang mga Israelita, "Sino sa amin ang unang sasalakay sa mga Kananyo?" Ang lipi ni Juda ang mauuna. "Ipapasakop ko sa kanila ang lupain," sagot ni Yahweh. Sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Juda sa mga kabilang sa lipi ni Simeon, "Tulungan ninyo kami sa pagsakop sa lugar na nakalaan para sa amin, at pagkatapos ay tutulungan naman namin kayo sa pagsakop sa lupain para sa inyo." Tumulong nga ang lipi ni Simeon. Tinulungan sila ni Yahweh na matalo ang mga Kananyo at ang mga Perezio. Umabot sa 10,000 ang napatay nila sa Bezek. Doon nila nilabanan ang hari ng Bezek, mga Kananyo, at mga Perezio. Tumakas ang hari ng Bezek, ngunit hinabol nila ito, at nang mahuli, ay pinutulan ng hinlalaki sa paa at kamay. Sinabi ng hari ng Bezek, 70 hari na ang naputulan ko ng hinlalaki ng paa at kamay, at pinamulot ng mumo sa ilalim ng aking mesa. Ngayoy pinagbayad ako ng Diyos sa aking ginawa. Dinala ito sa Jerusalem at doon namatay. Nasakop ng lipi ni Juda ang Jerusalem at Hebron. Ang Jerusalem ay sinalakay at nasakop ng lipi ni Juda. Pinatay nila ang mga nakatira roon at sinunog ang lungsod. Pagkatapos, nilabanan naman nila ang mga Kananyo sa mga kaburulan, sa kapatagan at sa disyerto sa katimugan. Sinalakay ng lipi ng Juda ang mga Kananyong nasa Hebron, dating lungsod ng Arba, at natalo nila sina Sesai, Ahiman at Talmai. Nasakop ni Othniel ang Deber. Mula sa Hebron, sinalakay naman nila ang Deber, ang dating lungsod ng Sefer. Sinabi ni Caleb, "Ang anak kong si Aksa, ay ibibigay ko para maging asawa ng sinumang makakasakop sa lungsod ng Sefer." Si Othniel na anak ni Kenaz at pamangkin ni Caleb ang nakasakop sa lungsod, kaya siya ang napangasawa ni Aksa. Nang sila'y ikasal na, inutusan ni Othniel si Aksa, na humingi ng bukirin sa kanyang amang si Caleb. Kaya, nagpunta si Aksa kay Caleb. Pagdating doon, tinanong naman siya agad nito kung ano ang kailangan niya. "Bigyan mo po sana ako ng lugar na may tubig. Ang lupang ibinigay mo sa akin, ay walang mapagkukunan ng tubig," sabi ni Aksa. At ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga balon sa gawing itaas at ibaba. Ang mga tagumpay ng lipi ni Juda at Benjamin. Ang angkan ni Hobab na isang sinyo, na kamag-anak ng biyenan ni Moises, ay sumama sa lipi ni Juda mula sa Jericho, ang lungsod ng mga palma, hanggang sa ilang ng Juda, sa timog ng Arad. Nanirahan silang kasama ng mga Amalekita. Ang lipi naman ni Simeon ay tinulungan ng lipi ni Juda sa pagsakop sa lungsod ng Sephat. Winasak nila ito ng husto at pinangalan ng Horma. Nasakop din nila ang buong Gaza, Ashkelon at Ekron. Tinulungan ni Yahweh ang Juda, kaya't nasakop nila ang mga kaburulan. Ngunit hindi nila nasakop ang mga nasa kapatagan sapagkat ang mga taga roon ay may mga karwaheng bakal. At tulad ng sinabi ni Moises, ibinigay nga kay Caleb ang Hebron. Pinalayas niya roon ang 3 anak ni Anak. Ang mga Jebusyo namang naninirahan sa Jerusalem ay hindi pinaalis ng lipi ni Benjamin, kaya hanggang ngayoy kasama nilang naninirahan doon ang mga ito. Sinakop ng mga lipi ni Jose ang Bethel. Ang lungsod naman ng Bethel na dating Luz ay sinalakay ng mga lipi ni Jose at tinulungan din sila ni Yahweh. Nagpadala muna sila roon ng mga espiya. Sa daan ay may nasalubong silang isang tao mula sa lungsod. Sinabi nila rito, "Ituro mo sa amin ang pagpasok sa lungsod at gagantimpalaan ka namin." Itinuro naman ito sa kanila, at pinatay nila ang mga taga roon maliban sa lalaking napagtanungan nila pati ang pamilya nito. Pagkatapos, ang lalaking iyon ay nagpunta sa lupain ng mga Heteo, at nagtayo ng isang lungsod na hanggang ngayoy tinatawag na Luz. Hindi pinaalis ng mga Israelita ang mga Kananyo. Hindi pinaalis ng lipi ni Manases ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Bethsin, Taanak, Dor, Iblim, Megiddo, at sa mga nayong sakop ng mga ito. Kaya't nanatili roon ang mga Kananyo. Subalit nang maging mas makapangyarihan ang mga Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo, ngunit sa pilitan nilang pinagtrabaho ang mga ito bilang alipin. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Ephraim ang mga Kananeo sa lungsod ng Jezer.
Sila'y sama-samang nanirahan doon. Hindi pinaalis ng lipi ni Zebulun ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Kitron at Nahalol. Sama-sama silang nanirahan doon, subalit sa pilitan nilang pinagtatrabaho ang mga ito bilang mga alipin. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Asher ang mga taga-lungsod ng Akko, Sidon, Alab, Aksib, Helba, Afek at Rehob. Sama-sama silang nanirahan doon. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Neftali ang mga taga Beth Semes at Beth Anat. Sila'y sama-samang nanirahan doon, ngunit inalipin nila ang mga taga roon. Ang lipi naman ni Dan ay napaurong ng mga Amoryo papuntang bulubundukin. Hindi sila pinayagan ng mga Amoryo na makapanirahan sa kapatagan, sa halip ay itinaboy sila sa kaburulan. Hindi umalis sa Heres, Ayalon at sa Albim ang mga Amoryo, ngunit dumating ang araw na nasakop sila ng mga lipi ni Jose at inalipin sila ng mga ito. Ang sakop ng mga Amoryo ay mula sa Mga Hukom 2. Magandang balita Biblia. Nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Mula sa Gilgal, nagpunta sa Bokim ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga Israelita, inilabas ko kayo sa Egipto at dinala sa lupain na aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Sinabi ko ring huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga taga roon, sa halip ay gibain niyo ang kanilang mga altar. Ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi niyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila paalisin sa lupaing pupuntahan niyo. Magiging tinik sila sa inyong landas, at ang mga Diyos-Diyosan nila ay magiging mabigat na pagsubok sa inyo. Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag-iyakan ang mga Israelita. Kaya, tinawag nilang Bokim ang lugar na yon, at naghandog sila roon kay Yahweh. Ang pagkamatay ni Josue. Pinalakad na ni Josue ang mga Israelita, at kanilangang tinirhan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 100 taon, at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok Gaas. Namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Josue. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita, habang nabubuhay si Josue, at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahangahangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh, at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Tumigil ang Israel sa paglilingkod kay Yahweh. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh, at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, na nagligtas sa kanila sa Egipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa kanilang paligid. Kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Itinakwil nila si Yahweh, at naglingkod sa mga Baal at kay Astarot. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwing makikipagdigma sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh tulad ng kanyang babala. Kaya't wala silang kapanatagan. Dahil dito, ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh. Ang katapatan ng kanilang mga ninuno kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya, at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang hukom. Kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga deing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom, muli na namang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ang mga Israelita. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa, hindi nila maiwan ang kanilang masasamang gawain at katigasan ng ulo. Kaya, lalong nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi niya, sumira ang mga Israelita sa kasunduang ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Dahil sa pagsuway nila sa akin, hindi ko napalalayasin ang natitira pang Kananeo sa lupaing iniwan sa kanila ni Josue nang siya'y namatay. Sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubok ko kung ang Israel ay susunod sa aking mga utos, tulad ng kanilang mga ninuno. Kaya, hindi agad pinaalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay pa si Josue.
Mga Hukom 3. Magandang balita Biblia. Itinira ang ibang bayan upang subukin ang Israel. Hinayaan ni Yahweh na manatili sa lupain ang ilang mga bansa, upang subukin ang mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigma sa Kanaan. Ginawa niya ito upang turuang makipagdigma ang lahat ng salinlahi ng Israel, lalo na ang mga walang karanasan sa digmaan. Ang mga naiwan sa lupain ay ang 5 lungsod ng mga Filisteo, lahat ng lungsod ng mga Kananyo, mga taga-Sidon, at mga Hibita na nanirahan sa bundok ng Lebanon mula sa bundok ng Baal-Hermon hanggang sa pasong Hamat. Ginamit sila ni Yahweh upang subukin kung susunod o hindi ang mga Israelita sa mga utos na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Kaya nanirahan ang mga Israelita sa lupaing iyon kasama ng mga Kananyo, Heteo, Amoreo, Perezio, Hivita at Jebuseo. Pinayagan nila ang kanilang mga anak na mag-asawa ng mga taga-roon at makisama sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Si Othniel. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Ashera. Dahil dito, nagalit si Yahweh sa kanila at pinabayaang masakop ni Haring Cushan-Rishathaim ng Mesopotamia. 8 taon silang inalipin ng haring ito. Subalit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Othniel, anak ni Kenaz at pamangkin ni Caleb, upang ito ang magligtas sa kanila sa pagkaalipin. Nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh, at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Nakipagdigma siya laban kay Cushan-Rishathaim, na hari ng Mesopotamia. Sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Othniel. Nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon hanggang sa mamatay si Othniel na anak ni Kenaz. Sa Ehud. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh. Dahil dito, si Eglon na hari ng Moab ay pinalakas ni Yahweh ng higit kaysa sa Israel. Nakipagsabwatan si Eglon sa mga Ammonita at mga Amalekita. Natalo nila ang Israel at nasakop ang lungsod ng Palma. 18 tangsakop ni Eglon ang mga Israelita. Subalit nang muling humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita, ginawa niyang hukom si Ehud na isang kaliwete, anak ni Jera buhat sa lipi ni Benjamin, upang sila'y iligtas. Siya ang pinagdala ng mga Israelita ng kanilang buwis kay Haring Eglon, kaya't si Ehud ay gumawa ng isang tabak na magkabilay talim at 1.5 metro ang haba. Itinali niya ito sa kanan niyang hita, sa loob ng kanyang damit. At dinala nga ni Ehud ang mga buwis ng Israel kay Haring Eglon na isang napakatabang lalaki. Nang maibigay na ni Ehud ang mga buwis, pinauwi na niya ang mga nagbuhat nito. Ngunit pagdating sa may mga inukit na bato malapit sa Gilgal, nagbalik si Ehud sa hari, at sinabi niya rito, "Kamahalan, mayroon po akong lihim na mensahe para sa inyo." Dahil dito, sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, "Iwan ninyo kami." At umalis ang lahat sa harapan ng hari. Lumapit si Ehud sa kinaupuan ng hari sa malamig na silid pahingahan na nasa tuktok ng palasyo, at muling sinabi, "May ipinapasabi po sa akin ang Diyos para sa inyo." At nang tumayo ang hari, binunot ng kaliwang kamay ni Ehud ang kanyang tabak na nakatago sa kanyang kanang hita, at itinarak sa tiyan ng hari. Bumaon pati ang hawakan ng tabak at ito ay natakpan ng taba. Hindi na binunot ni Ehud ang patalim dahil tumagos ito hanggang sa likuran ng hari. Paglabas ni Ehud, isinara niya ang pinto, at tuloy-tuloy na umalis. Nang magbalik ang mga lingkod ng hari, nakita nilang sarado ang pinto, kaya inisip nilang nagbabawas ang hari. Hindi nila binuksan ang pinto, at naghintay na lamang sila sa labas. Inabot na sila ng pagkainip, ngunit hindi pa lumalabas ang hari. Kaya, binuksan na nila ang silid nito. At nakita nilang patay na ang hari, at nakahandusay sa sahig. Samantala, malayo na ang narating ni Ehud, habang naghihintay ang mga lingkod ng hari. Nakalampas na siya sa mga inukit na bato at tumakas papuntang Sira. Pagdating sa kaburulan ng Ephraim, hinipan niya ang trompeta, at nagsidatingan ang mga Israelita. At mula roon, pinangunahan niya sa pakikidigma ang mga ito. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin. Pagtatagumpayin kayo ni Yahweh laban sa mga Moabita."
Kaya't sila'y sumunod sa kanya, at nasakop nila ang tawiran ng mga Moabita sa Jordan. Wala silang pinatawid doon kahit isa. Nang araw na iyon, nagwagi ang mga Israelita laban sa mga Moabita. Nakapatay sila ng may 10,000 Moabita na pawang matitipuno at malalakas, wala ni isa mang nakatakas. Mula noon, nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 80 taon. Si Shamgar. Sumunod kay Ehud si Shamgar na anak ni Anat, iniligtas din niya ang Israel nang patayin niya ang 600 Filisteo sa pamamagitan ng isang tungkod na pantaboy ng baka. Mga Hukom 4. Magandang balita Biblia. Sina Deborah at Barak. Nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Kaya, hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Si Sisera na taga Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may 900 karwaheng bakal. Pinagmalupitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Noon, ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kaburulan ng Ephraim, sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Isang araw, ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades, mula sa lipi ni Neftali. Sinabi niya rito, ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neftali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan niyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya. Sumagot si Barak, pupunta ako kung kasama ka. Ngunit kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Sinabi ni Deborah, kung gayon, sasama ako. Ngunit wala kang makukuhang karangalan sapagkat si Sisera ay ibibigay ni Yahweh sa kamay ng isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa lipi ni Neftali at Zebulun, at 10,000 kalalakihan ang sumunod sa kanya. Sumama rin sa kanya si Deborah. Samantala, si Heber na isang sinyo ay lumayo sa mga kapwa niya sinyo. Ang mga sinyo ay buhat sa angkan ni Hobab na kamag-anak ng asawa ni Moises. Nagtayo si Heber ng tolda malapit sa kagubatan ng Zaananim, malapit sa Kades. May nakapagsabi kay Sisera na si Barak ay pumunta sa bundok Tabor. Kaya, tinipon niya ang kanyang 900 karwaheng bakal at ang lahat ng kanyang kawal mula sa Haroset Hagoyim patungo sa ilog Kison. Sinabi ni Deborah kay Barak, lusog. Ngayon ang araw na itinakda ni Yahweh upang gapiin mo si Sisera. Pangungunahan ka ni Yahweh. Pumunta nga sa bundok Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya. Nang sumalakay sina Barak, nilito ni Yahweh sina Sisera. Nagkanya-kanyang takbuhan ang mga kawal nito. Si Sisera naman ay bumab sa kanyang karwahe at patakbong tumakas. Hinabol ni Barak ang mga karwahe ni Sisera hanggang sa Haroset Hagoyim at pinatay nila ang lahat ng mga tauhan nito. Wala silang itinirang buhi. Samantala, nakatakas si Sisera at nagtago sa tolda ni Jeel, na asawa ng sinyong si Heber, sapagkat magkaibigan si Haring Jabin ng Hazor at ang sambahayan ni Heber. Nang makita ni Jeel na papalapit si Sisera, sinabi niya, tuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong matakot. Pumasok nga si Sisera at siya'y pinatago ni Jeel sa likod ng tabing. Sinabi ni Sisera kay Jeel, nauuhaw ako. Maaari mo ba akong bigyan ng tubig na mainom? Ang babae ay kumuha ng sisidlang balat na puno ng gatas. Pinainom niya si Sisera, saka pinatagong muli. Sinabi ni Sisera, diyan ka muna sa may pintuan ng tolda. Kapag may nagtanong kung may tao rito, sabihin mong wala. Dahil sa matinding pagod, nakatulog ng mahimbing si Sisera. Si Jeel naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera, at pinupok ang tulos sa noo nito hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon, namatay si Sisera. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, sinabi niya, narito ang hinahanap ninyo.
Pagpasok ni Barak, nakita niyang patay na si Sisera. Nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Nang araw na yon, pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Jabin, ang haring Kananyo. Patuloy nila itong ginipit hanggang sa lubusang matalo. Mga Hukom 5. Magandang balita Biblia. Ang awit ni Deborah at Barak. Nang araw na yon, ang awit na ito'y inawit ni Deborah at ni Barak na anak ni Abinoam, purihin si Yahweh. Ang mga Israelita ay buong giting na lumaban, nagkusang loob ang taong bayan. Mga pinuno at mga hari, inyong dinggin, ako'y aawit kay Yahweh, sa Diyos ng Israel. Nang sa bundok ng Seir, Yahweh, ikaw ay lumisan, at nang ang lupain ng Edom ay iyong iniwan, nayanig ang lupa, at bumuhos ang ulan, tubig ng mga ulap sa kalangitan. Nayanig ang mga bundok sa harapan ni Yahweh, na nasa Zion, sa harapan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nang panahon ni Shamgar, anak ni Anat, gayon din naman ng panahon ni Jeiel, ang mga manlalakbay ay lumilihis sa daan, tumigil ang mga tao sa pangangalakal. Nooy iniwan na ang mga nayon sa Israel, ngunit nang dumating ka, Deborah, sa Israel ika'y naging isang ina. Pumipili sila ng mga bagong Diyos-Diyosan, kaya't ang digma ay nasa mga pintuang bayan. Sa 40,000 Israel na lumaban, mayroon bang nagdala ng sibat at kalasag man lang? Ang pagmamalasakit ng puso ko ay sa mga pinunong Israelita, na kusang nag-alay ng sariling buhay nila. Purihin si Yahweh. Umawit kayo habang sakay ng mapuputing asno, habang maiinam na latag ang inuupuan nyo at kayong mga naglalakad saan man patungo. Sabay sa himig ng mga pastor sa tabing balon kung saan sinasaysay ang tagumpay ni Yahweh, mga tagumpay ng Israel sa kanyang mga nayon. Sa pintuan ng lungsod pumasok sila roon. Gumising ka, Deborah, at ikaw ay tumayo. Gumising ka't bumangon, umawit ng isang himig. Barak, anak ni Abinoam, kumilos ka't dalhin mong bihag ang mga kalaban. Kumilos na ang mga dakila ng bayan, alang-alang kay Yahweh, malakas man ay lalabanan. Sumalakay sa libis ang hukbo ni Ephraim, kasunod sa paglusob ang lipi ni Benjamin. Mga pinuno ng Makir sa digma ay dumating, gayon din ang mga pinuno na sa Zebulun ng galing. Ang mga pinuno ng Isakar sumama kay Deborah, gayon din kay Barak na tagapanguna, at hanggang sa libis sumunod sa kanya. Ngunit ang lipi ni Ruben ay di makapagpasya, di nila malaman kung sila ay sasama. Bakit ayaw niyong iwan ang pastulan? Hindi nyo ba maiwan ang inyong mga kawan? Ang lipi nga ni Ruben, sa pagpapasya'y nahirapan. Ang Gilead ay nanatili sa silangan ng Jordan, ang mga barko ay hindi iniwan ng lipi ni Dan. Ang lipi ni Asher, sa tabing dagat nagpaiwan, sila'y nanatili sa mga daungan. Itinaya ng Zebulun ang kanyang buhay, gayon din ang Neftali na humarap sa digmaan. Ang mga hari dumating doon sa labanan, silang mga hari ng lupang Kanaan, sa mga batis ng Megido doon sa Taanak, ngunit wala silang nasamsam na pilak. Pati mga bituin ay nakipaglaban, nilabanan si Sisera buhat sa kalangitan. At sa kanilang pagtawid sa ilog ng Kison, tinangay sila ng agos, nilamon ng mga alon. Gayunman kaluluwa ko, tumatagkat magpatuloy. Sa bilis ng takbo ang yabag ay walang humpay, kabayong matutulin sila ang nakasakay. Sumpain ang meros, sabi ng anghel ni Yahweh. Sumpain ng labis ang naninirahan doon, sapagkat hindi sila humarap at tumulong sa labanan, nang digmain ni Yahweh ang mga kalaban. Higit ngang pinagpala ang babaeng si Jeiel, ang asawa ng sinyong si Heber, sa lahat ng babaeng nakatira sa mga tolda, higit na pagpapala nakalaan sa kanya. Si Sisera'y humingi ng tubig na inumin, ngunit gatas ang ibinigay ni Jeiel, malinamnam na gatas sa sisidlang mamahalin. At habang ang tulos ng tolda'y hawak ng kaliwang kamay, sa kanan na maihawak ang maso ng panday, ibaon ang tulos sa sentido ni Sisera, nabasag at nadurog ang ulo niya. Sa paanan ni Jeiel, si Sisera'y nahandusay, sa kanyang paana'y bumagsak at namatay. Itong ina ni Sisera ay naroon sa bintana, naiinip, hindi mapakali, nagtatanong na may luha, bakit kaya hanggang ngayon ang anak ko'y wala pa, kabayo at karwahe niya'y masyadong naantala. Mga babaeng tagapayo ay tumugon sa kanya, at sa kanyang tanong ito rin ang sagot niya, nagtatagal marahil siya sa paghanap ng samsam nila,
para sa isang kawal, isang babae o dalawa, mamahaling kasuotan para sa kanyang ina, at magarang damit naman para sa kanya. Ganyan nawa malipol ang iyong mga kalaban, o Yahweh, maging tulad naman ng sumisikat na araw ang iyong mga kaibigan. At nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon. Mga Hukom 6. Magandang balita Biblia. Si Gideon muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita, kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Midianita sa loob ng 7 taon. Higit na makapangyarihan ang mga Midianita kaysa sa mga Israelita. Kaya't ang mga Israelita ay nagsipagtago sa mga kuweba at sa mga kabundukan. Tuwing magtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukirin, sinasalakay sila ng mga Midianita, Amalekita, at iba pang mga lipi galing sa disyerto. Nagkakampo ang mga ito sa lupain at sinisira ang mga pananim doon hanggang sa may Gaza. Wala silang itinitirang anuman na maaaring pakinabangan ng mga Israelita sapagkat kinukuha nilang lahat pati ang mga tupa, baka at asno. Dumarating silang parang makapal na balang kasama ang kanilang mga baka, tolda, at mga kamelyong hindi mabilang sa dami, at sinisira ang lupain. Walang magawang mga Israelita, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Nang marinig ni Yahweh ang pagdaing ng mga Israelita dahil sa pagpapahirap ng mga Midianita, sila'y pinadalhan niya ng propeta, ipinasabi ang ganito, inilabas ko kayo sa Egipto. Iniligtas ko kayo sa kanilang pang-aalipin, at sa lahat ng inyong kaaway. Natalo niyo sila at ibinigay sa inyo ang kanilang lupain. Sinabi ko na sa inyo na ako si Yahweh na inyong Diyos at hindi kayo dapat sumamba sa mga Diyos ng mga Amoryo, sa lupain inyong tinitirhan ngayon. Ngunit hindi kayo nakinig sa akin. Dumating sa Ofra ang anghel ni Yahweh, at naupo sa ilalim ng malaking puno na pag-aari ni Diyos na buhat sa angkan ni Abiezer. Si Gideon na anak ni Diyos ay kasalukuyang gumigiik noon ng trigo sa pisaan ng ubas. Patago ang kanyang pag-iik upang hindi siya makita ng mga Midianita. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh at sinabi sa kanya, sumasayo si Yahweh, magiting na lalaki. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, bakit ganito ang nangyayari sa amin? Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno, kung paanong sila'y iniligtas niya sa Egipto? Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo. Sumagot si Gideon, ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao. Sumagot si Gideon, kung ako po ay talagang kalugod-lugod sa inyo, bigyan niyo ako ng palatandaang kayo nga ang nag-uutos sa akin. 18 huwag po muna kayong umalis at hahainan ko kayo ng pagkaing handog. Hihintayin kita, sagot ni Yahweh. Umuwi nga si Gideon at nagluto ng isang batang kambing at gumawa ng tinapay na walang pampaalsa mula sa 5 salop na harina. Pagkaluto, inilagay niya ang karne sa basket at ang sabaw sa isang palayo. Inihain niya ito sa anghel ni Yahweh sa ilalim ng malaking puno. Sinabi sa kanya ng anghel, ipatong mo sa malaking batong ito ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, buhusan mo ng sabaw. Iyon nga ang ginawa ni Gideon. Ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos, ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Saka pa lamang naunawaan ni Gideon na anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilabutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako. Harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminahon ka. Huwag kang matakot. Hindi ka mamamatay. At si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang, si Yahweh ay kapayapaan.
Hanggang ngayon ay naroon pa sa Ofra ang altar, sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezer. Sinira ni Gideon ang altar ni Baal. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama, at isa pang toro na 7 tanggulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama, at putulin mo ang rebulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos, magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar para kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo ang rebulto ni Asherah, at gawin mong panggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong ama bilang handog na sinusunog. Kaya't isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Kinabukasan ng madaling araw, nakita na lamang ng mga tao na wasak na ang altar ni Baal at putol-putol na ang rebulto ni Asherah na ipinanggatong sa pangalawang toro na sinunog sa altar na itinayo roon. Nagtanungan sila, sino kaya ang may kagagawan nito? Nagsiyasat sila at nalaman nilang si Gideon na anak ni Diyos ang may kagagawan yon. Sinabi ng mga taong bayan kay Diyos, ilabas mo rito ang anak mo, at papatayin namin. Giniba niya ang altar ni Baal at pinagputol-putol ang rebulto ni Asherah sa tabi ng altar. Sumagot si Diyos, ipinaglalaban ba niyo si Baal? Ipinagtatanggol niyo ba siya? Sino mang makipaglaban para sa kanya, ay papatayin bago mag-umaga. Kung siya'y talagang Diyos, hayaan niyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Di ba't kanyang altar ang giniba? Mula noon, si Gideon ay tinaguri ang Jerubbaal, dahil sa sinabi ni Diyos na, hayaan niyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili. Hindi ba't sa kanya naman ang altar na giniba? Ang mga Midianita, Amalekita, at iba pang mga lipi sa silangan ay sama-samang tumawid sa ilog Jordan at nagkampo sa libis ng Jezreel. Lumukob kay Gideon ang espiritu ni Yahweh. Hinipan niya ang trompeta bilang hudyat na sumunod sa kanya ang mga kalalakihan ng angkan ni Abiezer. Nagpadala siya ng mga sugo sa buong nasasakupan ng mga lipi ni Manases, Asher, Zebulun at Neftali upang makiisa sa kanya ang mga liping ito. Nagpasya namang sumama ang mga ito kay Gideon. Humingi ng palatandaan si Gideon. Sinabi ni Gideon sa Diyos, sinabi niyo sa akin na ako ang gagamitin niyo upang iligtas ang Israel. Dahil dito, maglalatag ako ng isang lana sa giikan ng trigo. Kapag nabasa ito ng hamog ngunit tuyo ang paligid, ako nga ang gagamitin niyo upang iligtas ang Israel. Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Kinabukasan ng umaga, kinuha niya ang lanang inilatag sa giikan, at nang pigain niya ito, napuno niya ng tubig ang isang mangkok. Sinabi ni Gideon sa Diyos, huwag po kayong magagalit sa akin. Mayroon pa po akong isang hihilingin. Nais ko pong matuyo naman itong lana at mabasa ng hamog ang lupa sa paligid. Kinagabihan, ginawa nga iyon ng Diyos. Tuyo ang lana, ngunit basa ng hamog ang lupa sa paligid nito. Mga Hukom 7. Magandang balita Biblia. Nilupig ni Gideon ang mga Midianita. Si Gideon ay tinatawag ding Jerubbaal. Isang araw, maagang bumangon si Gideon at ang kanyang mga tauhan, at nagkampo sila sa may bukal ng Harod. Samantala, ang mga Midianita ay nagkampo sa hilagang kapatagan, sa may burol ng More. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midianita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midianita, at hindi dahil sa tulong ko. Kaya, sabihin mo sa taong bayan na ang lahat ng natatakot ay maaari nang umuwi. Nang sabihin ito ni Gideon, umuwi ang 22,000, ngunit 10,000 pa ang naiwan. Sinabi muli ni Yahweh kay Gideon, napakarami pa ring natira. Isama mo sila sa tabi ng batis at bibigyan ko sila roon ng pagsubok. Doon ko sasabihin kung sino ang dapat mong isama at kung sino ang hindi. Ganoon nga ang ginawa ni Gideon. Pagdating nila sa batis, sinabi ni Yahweh, ibukod mo ang lahat ng umiinom na parang aso. Ibukod mo rin ang mga nakaluhod habang umiinom. Ang sumalok ng tubig sa pamamagitan ng kamay upang uminom ay 300 at ang iba'y lumuhod upang uminom. Sinabi ni Yahweh kay Gideon,
ang 300 sumalok sa pag-inom ang isasama mo upang pagtagumpayin ko kayo at gapiin ang mga Midianita. Ang iba na may pauwiin mo na. Kaya't pinauwi na ni Gideon ang lahat ng mga Israelita maliban sa 300. Iniwan sa mga ito ang lahat ng banga at ang mga trompeta. Ang kampo ng mga Midianita ay nasa libis sa gawing ibaba nila. Kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Lusubin na niyo ang kampo ng mga Midianita sapagkat ibinigay ko na sila sa inyong kamay. Kung nag-aalinlangan ka pa hanggang ngayon, pumunta ka sa kampo kasama ang tagapaglingkod mong si Pura. Tiyak na lalakas ang loob mo kapag narinig mo ang kanilang usapan." Kaya't si Gideon at si Pura ay palihim na nagpunta sa may kampo ng mga Midianita. Ang mga Midianita, pati ang mga Amalekita, at mga tribo sa paligid ay naglipa na sa kapatagan na parang mga balang sa dami. Ang kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng buhangin sa dagat. Nang malapit na sina Gideon, may narinig silang nag-uusap. Ang sabi ng isa, "Napanaginipan kong may isang tinapay na sebadang gumulong sa ating kampo. Nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak." Sagot naman ng isa, "Iyon ay walang iba kundi ang tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Ang Midian at ang buong hukbo ay ibinigay na ng Diyos sa kanyang kamay." Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, "Bumangon na kayo. Ibinigay na ni Yahweh sa inyong mga kamay ang mga Midianita." Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang 300 tauhan. Bawat isa ibinigyan niya ng trompeta at banga na may sulo sa loob. Sinabi niya sa kanila, "Kapag malapit na ako sa kanilang kampo, tumingin kayo sa akin at gawin niyo ang gagawin ko. Kapag narinig niyong hinihipan ko at ng aking pangkat ang aming mga trompeta, hipan na rin niyo ang inyong trompeta sa palibot ng kampo, at sumigaw kayo ng, para kay Yahweh, at para kay Gideon. Maghahating gabi na." Halos kapapalit pa lamang ng pangkat ng tanod ng sina Gideon, ay makalapit sa kampo ng mga Midianita. Hinipan nila ang kanilang mga trompeta sabay basag sa mga dala nilang banga. Ganoon din ang ginawa ng 2 pangkat. Hawak ng kanilang kaliwang kamay ang sulo, at nasa kanan naman ang trompeta, habang sumisigaw ng tabak ni Yahweh at ni Gideon. Bawat isa'y hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan sa paligid ng kampo, samantalang nagsisigawan at nagkakanya-kanyang takbuhan ang mga nasa kampo. At habang walang tigil sa pag-ihip ng trompeta ang 300 Israelita, pinaglaban-laban ni Yahweh ang mga nasa kampo. Kanya-kanya silang takbo tungo sa Herera hanggang Bethsita at Abel-Mehola, malapit sa Tabata. Ipinatawag ni Gideon ang kalalakihang mula sa mga lipi na Neftali, Asher at Manases, at ipinahabol sa mga ito ang mga Midianita. Si Gideon ay nagpadala ng mga sugo sa lipi ni Ephraim na nakatira sa mga kaburulan. Sinabi niya, "Bumab kayo at tugisin niyo ang mga Midianita. Pabantayan ninyo ang ilog Jordan at ang mga batis hanggang sa Beth-bara, upang hindi sila makatawid." Kaya't lahat ng kalalakihan sa lipi ng Ephraim ay nagtipon, at ganoon nga ang kanilang ginawa. Sa paghabol nila sa mga Midianita, nabihag nila ang 2 pinunong sina Oreb at Sib. Pinatay nila si Oreb sa bato ni Oreb at si Sib sa pisaan ng ubas ni Sib. Pagkatapos, dinala nila ang ulo ng 2 ito kay Gideon sa ibayo ng Jordan. Mga Hukom 8. Magandang balita, Biblia. Nalupig ang mga Midianita. Pagkatapos, pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim. "Bakit mo kami ginanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago niyo lusubin ang mga Midianita?" Pagalit nilang tanong. "Ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang maliit niyong nagawa ay higit pa sa nagawa ng angkan namin," sagot ni Gideon. "Niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang 2 pinunong Midianitang sina Oreb at Sib. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay riyan?" Nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. Si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay nakatawid na ng ilog Jordan. Pagod na sila, ngunit patuloy pa rin nilang hinahabol ang mga Midianita. Nang umabot sila sa Sukot, nakiusap siya sa mga taga roon, "Maaari po bang bigyan niyo ng makakain ang aking mga tauhan?"
Latang-lata na sila sa gutom at hinahabol pa namin ang dalawang hari ng mga Midianita na sina Zeba at Zalmuna. Ngunit sumagot ang mga taga-Sukot, bakit namin kayo bibigyan ng pagkain? Hindi pa naman ninyo nabibihag sina Zeba at Zalmuna. Dahil dito, sinabi ni Gideon, kayo ang bahala. Kapag nahuli na namin sina Zeba at Zalmuna, hagupitin ko kayo ng latigong tinik na mula sa halamang disyerto. Pagkasabi nito ay nagtuloy sila sa Penuel at doon humingi ng pagkain. Ngunit ang sagot ng mga taga roon ay tulad din ng sagot ng mga taga-Sukot. Sinabi niya sa kanila, tinitiyak ko sa inyong kami matagumpay na makakabalik dito. Pagbalik namin, gigibain ko ang tornyo. Sina Zeba at Zalmuna ay nasa Karkor noon, kasama ang nalalabi nilang kawal na 15,000 sapagkat 120,000 na ang napapatay sa kanila. Dumaan sina Gideon sa gilid ng ilang, sa silangan ng Noba at Jogbeha, saka biglang sumalakay. Pakasana sina Zeba at Zalmuna, ngunit nahuli sila ni Gideon. Dahil dito, nataranta ang mga kawal ng dalawang haring Midianita. Nang magbalik sina Gideon mula sa labanan, sa pasong Heres sila nagdaan. Nakahuli sila ng isang binatang taga-Sukot. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga opisyal at pinuno ng Sukot, at isa-isa namang isinulat nito. Umabot ng 77 ang kanyang naisulat. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga ito, at tinanong, natatandaan ba ninyo nang ako'y humingi sa inyo ng pagkain? Sinabi niyo sa akin, na hindi niyo kami bibigyan ng pagkain, hanggang hindi namin nahuhuli sina Zeba at Zalmuna, kahit na nooy lupaypay na kami sa gutom. Bihag na namin sila ngayon. At nagpakuha siya ng mga tinikang sanga ng kahoy at sa pamamagitan nito'y pinarusahan ang mga pinuno ng Sukot. Pagkatapos, giniba niya ang tor sa Penuel at pinatay ang mga kalalakihan roon. Pagkaraan, tinanong niya sina Zeba at Zalmuna, anong hitsura ng mga lalaking pinatay niyo sa Tabor? Kamukha mo silang lahat, parang mga anak ng hari, sagot nila. Sinabi ni Gideon, sila'y mga kapatid ko at mga anak ng aking ina. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhi, kung hindi niyo sila pinatay ay hindi ko rin sana kayo papatayin. At sinabi niya sa pinakamatanda niyang anak na si Jether, patayin mo sila. Palibhasa'y bata, natakot itong bumunot ng tabak at pumatay ng tao. Dahil dito, sinabi ni Zeba at Zalmuna kay Gideon, bakit hindi ikaw ang pumatay sa amin? Mga tunay na lalaki lamang ang maaaring pumatay ng tao. Kaya sila'y pinatay ni Gideon at kinuha ang mga palamuti sa lig ng kanilang mga kamelyo. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga Israelita, at sinabi nila kay Gideon, ikaw rin lamang ang nagligtas sa amin sa mga Midianita, ikaw na at ang iyong angkan ang maghari sa amin. Sumagot si Gideon, hindi ako ni ang aking mga anak ang dapat maghari sa inyo. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Ngunit mayroon akong hihilingin sa inyo, ibigay niyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam niyo mula sa kanila. Nakahikaw ng ginto ang mga Midianita sapagkat iyon ang ugali ng mga taong taga-disyerto. Sumagot sila, buong puso naming ibibigay sa iyo. Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at inilagay roon ang lahat ng nasamsam nilang hikaw. Nang timbangin nila ang mga hikaw na ginto, ito'y umabot ng 60 libra, hindi pa kasama ang mga hiyas, kwintas, at mga kulay ubing kasuotan ng mga hari ng Midian. Hindi rin kasama roon ang mga palamuti sa lig ng mga kamelyo. Mula sa gintong nasamsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan at dinala sa Ofra na kanyang lungsod. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyosang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Lubusang natalo ng Israel ang Midian at ito'y hindi na nakabawi. Nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng 40 taon habang nabubuhay si Gideon. Ang pagkamatay ni Gideon. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon nanirahan. 70 ang kanyang naging anak sapagkat marami siyang asawa. Mayroon pa siyang isang asawang lingkod sa Shechem na nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. Matandang-matanda na nang mamatay si Gideon na anak ni Joas. Inilibing siya sa libingan ng kanyang ama sa Ofra, ang bayan ng angkan ni Abiezer. Mula nang mamatay si Gideon,
ang mga Israelita ay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Sa halip, naglingkod sila sa mga Baal, at ang kanilang kinilalang Diyos ay si Baal-Berit. Hindi na sila naglingkod sa Diyos nilang si Yahweh, na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nakapalibot sa kanila. Hindi sila tumanaw ng utang na loob sa sambahayan ni Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa nito para sa Israel. Mga Hukom Siyam. Magandang balita Biblia. Si Abimelech. Paglipas ng panahon, si Abimelech na anak ni Gideon ay nagpunta sa Shechem, sa mga kamag-anak ng kanyang ina. Sinabi niya sa mga ito, itanong niyo sa lahat ng taga-Shechem kung alin ang gusto nila, pamunuan sila ng 70 anak ni Gideon o ng isang tao. At huwag ninyong kalilimutang ako'y dugo ng inyong dugo at laman ng inyong laman. Ang mga taga-Shechem ay kinausap nga ng mga kamag-anak ng ina ni Abimelech. Pinagkaisahan ng mga ito na siya na ang mamahala sa kanila, sapagkat siya naman ay kamag-anak nila. Binigyan nila si Abimelech ng 70 pirasong pilak mula sa kabangyaman ng templo ni Baal-Berit. Ginamit niya ito bilang pambayad sa ilang tao roon na walang magawang magaling at sila'y sumama sa kanya. Nagpunta siya sa Ofra, sa bahay ng kanyang ama, at pinatay sa ibabaw ng isang malaking bato ang kanyang 70 kapatid sa ama niyang si Gideon. Lahat ay napatay niya liban kay Hotam na siyang pinakabata sapagkat nakapagtago ito. Ang mga taga-Shechem at Beth-Milo ay sama-samang nagpunta sa may malaking puno sa Shechem at ginawa nilang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Hotam, tumayo siya sa taluktok ng bundok ng Gerizim at sumigaw, mga taga-Shechem, makinig kayo sa akin, upang makinig sa inyo ang Diyos. Isang araw, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari nila. Sinabi nila sa Olibo, ikaw ang maghari sa amin. Sumagot ang Olibo, hindi ko maiiwan ang paggawa ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao para maghari lamang sa inyo. Sinabi nila sa Igos, ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang Igos, hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng masasarap kong bunga upang pagharian ko lamang kayo. Kaya sinabi nila sa Ubas, ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang Ubas, hindi ko maaaring itigil ang pagbibigay ng alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao upang pagharian ko lamang kayo. Kaya, sinabi nila sa halamang matinik, ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng halamang matinik, kung talagang gusto niyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy sa aking mga tinik upang sunugin ang mga cedar ng Lebanon. Ngayon, patuloy ni Hotam, sang-ayon ba sa inyong malinis na hangarin na ginawa niyong hari si Abimelech? Iginalang ba niyo ang alaala ni Gideon, at nilalapastangan niyo ang kanyang pamilya? Alalahanin niyong kayo'y ipinaglaban ng aking ama. Itinaya niya ang kanyang buhay upang iligtas kayo sa mga Midianita. Ngunit ngayoy kinakalaban niyo ang sambahayan ng aking ama. Pinatay niyo ang 70 niyang anak sa ibabaw ng isang bato, at si Abimelech na anak niya sa kanyang aliping babae ang ginawa niyong hari sapagkat kamag-anak niyo. Kung iyan ang inaakala niyong dapat iganti sa kabutihan sa inyo ni Gideon at sa kanyang sambahayan, ipagpatuloy niyo. Magpakaligaya kayo, pati si Abimelech. Ngunit kung hindi, sana'y sumiklab ang apoy mula kay Abimelech at tupukin ang mga lalaki ng Shechem at Beth-Milo. Sumiklab sana ang apoy mula sa mga lalaki ng Shechem at Beth-Milo at sunugin si Abimelech. Pagkasabi nito'y patakbong umalis si Hotam at nagtago sa Beer dahil sa takot sa kapatid niyang si Abimelech. 3 tang pinamunuan ni Abimelech ang Israel. Ngunit nagpadala ang Diyos ng espiritu ng hidwaan sa mga taga-Shechem at kay Abimelech. Dahil dito, naghimagsik ang mga kalalakihan ng Shechem laban kay Abimelech. Nangyari ito upang pagbayarin si Abimelech at ang mga nagsulsol sa kanya na patayin ang 70 anak ni Gideon. Ang mga taga-Shechem ay naglagay ng mga tauhan upang tambangan sa bundok si Abimelech. Hinaharang nila ang lahat ng magdaan doon. Nabalitaan ito ni Abimelech. Noon, si Gaal na anak ni Ebed ay nagpunta sa Shechem, kasama ang kanyang mga kapatid. Nagtiwala naman sa kanya ang mga taga roon. Namita sila ng ubas, ginawa itong alak, at sila'y nagpista. Sa kainitan ng pista, ay pumasok sila sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan.
Kumain sila roon at nag-inuman habang patuloy na kinukutya si Abimelek. Sinabi ni Gaal, bakit ba tayo pasasakop kay Abimelek? Sino siya kung ihahambing sa mga taga-Shekem? Hindi ba anak lamang siya ni Gideon? At pati si Zebul ay sunod-sunuran sa kanya. Bakit nga tayo pasasakop sa kanya? Ibangon niyo ang karangalan ng ninuno niyong si Hamor. Kung ako ang mamumuno sa inyo, tiyak na matatalo natin siya. Sasabihin ko sa kanyang ilabas na niya ang buo niyang hukbo at maglaban kami. Nabalitaan ni Zebul na tagapamahala ng lungsod ang pinagsasabi ni Gaal, kaya't ito'y nagalit. Nagsugo siya kay Abimelek sa Aruma at ipinasabi, si Gaal at ang kanyang mga kamag-anak ay narito sa Shekem. Pinag-alsa nila ang mga taga-Shekem laban sa iyo. Kaya mamayang gabi, isama mo ang iyong mga tauhan. Magtago muna kayo sa labas ng lungsod. Bukas, pagsikat ng araw, bigla kayong sumalakay. Kapag lumaban sila Gaal, gawin mo na sa kanya ang gusto mo. Kaya't lumakad si Abimelek at ang kanyang mga tauhan. Sila'y nag-apat na pangkat at nagtago muna sa labas ng Shekem. Kinaumagahan, tumayo si Gaal sa may pagpasok ng lungsod. Sina Abimelek naman ay lumabas sa kanilang pinagtataguan. Nang makita sila ni Gaal, sinabi nito kay Zebul, may mga taong nanggagaling sa kabundukan. Sumagot si Zebul, anino lamang ng bundok ang nakikita mo? Ang tingin mo lang ay tao. Sinabi uli ni Gaal, may mga taong bumababa sa may burol. May isang pangkat pang nagmumula sa may sagradong puno ng ensina. Sinabi na sa kanya ni Zebul, tingnan ko ngayon ang yabang mo. Di ba't itinatanong mo kung sino si Abimelek para sumakop sa atin? Sila na yon. Bakit di mo sila labanan? Tinipon nga ni Gaal ang mga taga-Shekem at hinarap sina Abimelek. Ngunit natalo siya, kaya napilitang tumakas. Hinabol siya ni Abimelek at marami ang nabuwal na sugatan hanggang sa may pagpasok ng lungsod. Nagbalik na sa Aruma si Abimelek. Si Gaal naman at ang natitira pa niyang kamag-anak ay pinalayas ni Zebul sa Shekem at pinagsabihang huwag nang magbalik. Kinabukasan, ang mga taga-Shekem ay lumabas ng bukid at ito'y nalaman ni Abimelek. Pinagtatlong pangkat niya ang kanyang mga tauhan at sila'y nag-abang. Nang makita nila ang mga taga-Shekem, pinatay nila ang mga ito. Ang pangkat ni Abimelek ay nagmamalaking nagpunta sa pagpasok ng lungsod upang magbantay samantalang pinapatay ng dalawang pangkat ang mga tao sa kabukiran. Sina Abimelek ay maghapong nakipaglaban sa mga taga-Shekem bago nila naubos ang mga taga roon at nasakop ang lungsod. Pagkatapos, iginuho nila ang buong lungsod at sinabugan ng makapal na asin ang lupa. Nang mabalitaan ito ng mga nakatira sa kastilyo sa Shekem, nagtago sila sa templo ni Baal-Berit. Nalaman ito ni Abimelek, kaya't isinama niya sa bundok Zalmon ang kanyang mga tauhan. Pagdating doon, pumutol siya ng mga sanga ng kahoy at pinasan. Lahat ng tauhan niya ay pinakuha rin niya ng mga sanga ng kahoy. Nagkanya-kanya sila ng pasan at sumunod kay Abimelek. Ang mga ito'y itinambak nila sa ibaba ng tor at sinunog. Namatay lahat ang nasa loob nitong may 1,000 katao, pati mga babae. Pagkatapos, sina Abimelek ay nagtuloy sa Tebes at sinakop iyon. May matibay na tor doon na pinagtataguan ng mga taga-Tebes. Nang makapasok na ang lahat, sinarhan nila ang daan at sila'y umakyat hanggang sa tuktok ng tor. Sinundan sila ni Abimelek at susunugin na sana ang tor, ngunit siya ay binagsakan ng malaking bato ng isang babaeng naroon at nabasag ang kanyang bungo. Kaya't dali-dali niyang tinawag ang kanyang lingkod at sinabi, patayin mo ako ng iyong tabak para hindi nila sabihing babae ang nakapatay sa akin. Kaya, siya'y sinaksak ng kanyang lingkod at namatay. Nang malaman ng mga Israelita na patay na si Abimelek, nag-uwian na sila sa kanya-kanyang tahanan. Sa ganitong paraan, si Abimelek ay siningil ng Diyos dahil sa pagpatay sa 70 niyang kapatid. Pinagdusa rin ng Diyos ang mga taga-Shekem, tulad ng sumpa sa kanila ni Hotam na anak ni Gideon. Mga Hukom 10. Magandang Balita Biblia. Sina Tola at Jair. Pagkamatay ni Abimelek, si Tola na anak ni Pua at apo ni Dodo, buhat sa lipi ni Isakar ang nagligtas sa Israel sa pagkaalipin. Tumira siya sa Samir, sa kaburulan ng Ephraim.
23 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel, at nang mamatay ay inilibing sa Samir. Ang pumalit kay Tola ay si Jair na taga-Gilead at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel ng 22 taon. 30 ang kanyang anak at may kanya-kanyang asno. Sa Gilead ay may 30 lungsod na ang tawag ay mga nayon ni Jair. Namatay siya at inilibing sa Kamon. Ang mga Israelita ay pinahirapan ng mga Ammonita. Ang mga Israelita ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh sapagkat sila'y sumamba sa mga Baal at mga Astarot, mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Aram, Sidon, Moab, Ammon at Filisteo. Dahil dito, nagalit sa kanila si Yahweh at hinayaan silang masakop ng mga Ammonita at mga Filisteo. At sa loob ng 18 taon, pinahirapan sila ng mga ito sa Gilead, sa silangan ng Ilog Jordan. Sinalakay rin ng mga Ammonita ang mga nasa ibayo ng Ilog Jordan, ang mga lipi ni na Juda, Benjamin at Ephraim. Kaya't lubhang nahirapan ang Israel. Dumulog kay Yahweh ang mga Israelita, at kanilang sinabi, "Nagkasala kami sa inyo, sapagkat tumalikod kami sa aming Diyos at sumamba sa mga Baal." Ang sagot sa kanila ni Yahweh, "Nang kayo'y pahirapan ng mga Egyptyo, Amoryo, Ammonita, Filisteo, Sidonyo, Amalekita, at mga Maonita, humingi kayo ng saklolo sa akin, at iniligtas ko naman kayo. Ngunit tinalikuran niyo ako at sumamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kaya hindi ko na kayo muling ililigtas. Sa inyong mga Diyos-Diyosan, kayo humingi ng tulong sa panahon ng inyong kagipitan." Kaya't sinabi ng mga Israelita kay Yahweh, "Nagkasala nga po kami at gawin niyo sa amin ang nais niyong gawin, iligtas lamang ninyo kami ngayon." Nang araw ring yon, inalis nila ang kanilang mga Diyos-Diyosan at muling naglingkod kay Yahweh. Kaya't nabagbag ang kalooban ni Yahweh dahil sa paghihirap ng Israel. Dumating ang araw na naghanda sa pakikidigma ang mga Ammonita laban sa mga Israelita. Ang mga Ammonita ay nagkampo sa Gilead, sa Mispa naman ang mga Israelita. Nag-usap ang mga taga-Gilead at lahat ng taga-roon, kung sino ang mangunguna sa atin sa pakikipaglaban sa mga Ammonita, ay siya nating kikilalaning pinuno ng buong Gilead. Mga Hukom 11. Magandang balita Biblia. Si Jephthah. Si Jephthah na taga-Gilead ay isang matapang na mandirigma. Si Gilead ang kanyang ama, at ang ina niya ay isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. May iba pang anak si Gilead sa kanyang tunay na asawa, at nang lumaki ang mga ito ay pinalayas nila si Jephthah. Sinabi nila, "Wala kang mamanahin mula sa aming ama sapagkat ikaw ay anak sa labas." Kaya, umalis si Jephthah at nanirahan sa Tob. Doon ay nagbuo siya ng pangkat ng mga taong itinakwil din ng lipunan, at sama-sama sila sa pandarambong. Pagkalipas ng ilang panahon, nilusob ng mga Ammonita ang Israel. Dahil dito, si Jephthah ay ipinasundo mula sa lupain ng Tob ng mga pinuno ng Gilead. Sinabi nila, "Ikaw ang manguna sa amin sa pakikipaglaban sa mga Ammonita." Sumagot si Jephthah, "Hindi ba't nasusuklam kayo sa akin, kaya niyo ako pinaalis sa Gilead? Bakit lalapitan niyo ako ngayong nahaharap kayo sa panganib?" Ngunit sinabi nila, "Ikaw ang nilalapitan namin ngayon sapagkat gusto naming makasama ka sa pakikipaglaban sa mga Ammonita. Gusto rin naming ikaw ang mamuno sa Gilead." Sinabi ni Jephthah, "Kapag isinama niyo ako sa pakikipaglaban sa kanila, at niloob ni Yahweh na ako'y magtagumpay, ako ang kikilalanin niyong pinuno." Sumagot sila, "Oo, ikaw ang gagawin naming pinuno, saksi natin si Yahweh." Sumama nga si Jephthah sa matatandang pinuno, patungong Gilead at ginawa siyang pinuno at tagapamahala ng mga taga-roon. Ipinahayag ni Jephthah sa Mispa sa harapan ni Yahweh ang mga patakaran niya bilang pinuno. Si Jephthah ay nagpadala ng mga sugo sa hari ng mga Ammonita at kanyang ipinatanong, "Ano ba ang atraso namin sa inyo? Bakit niyo nilulusob ang aming bayan?" Ganito ang sagot ng hari ng mga Ammonita sa mga sugo ni Jephthah, "Gusto naming maibalik sa amin ang aming lupain, sapagkat nang dumating dito ang mga Israelita buhat sa Egipto, kinamkam nila ang aming lupain mula sa ilog Arnon hanggang sa ilog Habok at ng Jordan." Pinabalik ni Jephthah ang kanyang mga sugo sa hari ng mga Ammonita, at ipinasabi,
hindi namin kinamkam ang lupain ng Moab o ng Ammon. Nang umalis sa Egipto ang aming mga ninuno, naglakbay sila sa disyerto, patungong dagat na pula hanggang sa Kades. Pagkatapos, nagpadala sila ng mga sugo sa hari ng Edom upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupaing ito, ngunit hindi sila pinayagan nito. Ganoon din ang ginawa ng hari ng Moab. Kaya, ipinasya nilang tumigil sa Kades. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa disyerto. Iniwasan nila ang Edom at Moab hanggang sa sumapit sila sa gawing silangan ng Moab, sa ibayo ng ilog Arnon. Nagkampo sila roon. Hindi sila tumawid ng ilog sapagkat iyon ang hangganan ng Moab. At nagpadala sila ng mga sugo sa Hesbon, kay Haring Sihon ng mga Amoreo, upang humingi ng pahintulot na dumaan sa lupain nito. Ngunit hindi pumayag si Sihon. Sa halip, tinipon nito sa Hahaz ang kanyang hukbo at sinalakay ang mga Israelita. Ngunit sila'y ibinigay ni Yahweh sa kamay ng mga Israelita. Kaya, ang lahat ng lupain ng mga Amoreo sa dakong iyon ay nasakop ng mga Israelita, buhat sa ilog Arnon, sa timog, hanggang sa Habok sa Hilaga, at buhat naman sa disyerto, sa silangan hanggang sa Jordan, sa kanluran. Kaya si Yahweh ang nagtaboy sa mga Amoreo upang ang lupain nila itirhan ng mga Israelita. At ngayoy gusto ninyo itong kunin. Inyo ng lahat ang ibinigay sa inyo ng Diyos-Diyosan niyong si Semos, ngunit huwag ninyong papakialaman ang ibinigay sa amin ni Yahweh na aming Diyos. Sa palagay mo ba'y mas magaling ka kaysa kay Balak na hari ng Moab? Ni minsay hindi niya tinangkang digmain ang Israel. 300 taon nang naninirahan ang mga Israelita sa Hesbon, Aror, sa mga bayan sa paligid nito, at sa mga lungsod sa palibot ng ilog Arnon. Bakit ngayon lamang niyo naisipang bawiin ang mga ito? Wala akong kasalanan sa iyo, ikaw itong may kasalanan sa akin dahil sinasalakay mo ako. Si Yahweh, ang hukom, ang magpapasya ngayon sa Israel at Ammon. Ngunit ang pasabing ito ni Jephthah ay hindi pinansin ng hari ng mga Ammonita. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jephthah. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Gilead at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Ammonita. Sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, kapag pinagtagumpay niyo ako laban sa mga Ammonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko. Sinalakay nga ni Jephthah ang mga Ammonita, at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nagapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aror, sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramim. Marami silang napatay na Ammonita. Ang anak ni Jephthah. Nang magbalik si Jephthah sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamburin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh, ay hindi ko na mababawi pa." Sumagot ang anak ni Jephthah, "Kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin niyo iyon sapagkat ipinaghiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway na mga Ammonita. Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo, bayaan niyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkabirhen." Pumayag naman si Jephthah na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok, kasama ang kanyang mga kaibigan, upang ipagluksa ang kanyang pagkabirhen, sapagkat mamamatay siya nang hindi makakapag-asawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama, at isinagawa naman ito ang kanyang panata kay Yahweh. At siya nga'y namatay na isang birhen. Mula noon, naging kaugalian na sa Israel, na taon-taon, ay 4 na araw na ipagluksa ng mga kababaihan ang dalagang anak ni Jephthah. Mga Hukom 12. Magandang balita Biblia. Si Jephthah at ang lipi ni Ephraim. Ang mga kalalakihan ng Ephraim ay tinipon upang makipagdigma. Sama-sama silang tumawid ng ilog Jordan, at nagpunta sa Zaphon upang kalabanin si Jephthah. Itinanong nila sa kanya, "Bakit hindi mo kami tinawag bago ka nakipagdigma sa mga taga-Ammon? Dahil sa ginawa mong iyan, susunugin namin ang bahay mo, at itatambak ka namin doon." Sumagot si Jephthah,
Kami at ang mga Ammonita ay nagkaroon ng matinding alitan. Humingi kami ng tulong sa inyo, ngunit hindi niyo kami pinansin. Kaya, itinaya ko na ang buhay ko sa pakikipagdigma sa kanila. Pinagtagumpay naman ako ni Yahweh. Bakit gusto niyo akong salakayin ngayon? Tinipon ni Jephthah ang kanyang mga tauhan at nilabanan ang mga taga-Ephraim sapagkat sinabi ng mga ito, "Kayong mga taga-Gilead, mga takas lang kayo mula sa Ephraim. Nakikitira lang kayo sa Ephraim at Manases." Ang mga taga-Ephraim ay tinalo ng mga taga-Gilead. Binantayan nila ang mga lugar ng Ilog Jordan na maaaring tawiran ng tao upang hindi makatawid ang mga taga-Ephraim. Ang sinumang nais tumawid ay tinatanong nila kung taga-Ephraim. Kapag sumagot ng hindi, ipinapasabi nila ang salitang Shibolet. Kung hindi ito mabigkas ng tama at sa halip ay sinasabing Sibolet, papatayin nila ito sa may tawiran ng Ilog Jordan. At nang panahong iyon, umabot sa 42,000 taga-Ephraim ang kanilang napatay. Si Jephthah ay 6 na tang naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa kanyang sariling bayan sa Gilead. Sina Ibzan, Elon at Abdon. Nang mamatay si Jephthah, si Ibzan na taga Bethlehem naman ang naging hukom at pinuno ng Israel. 60 na po ang kanyang anak, 30 lalaki, at 30 babae. Ang pinili niyang maging asawa ng kanyang mga anak ay pawang di kabilang sa kanilang angkan. 7 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Bethlehem. Nang mamatay si Ibzan, si Elon na taga Zebulun naman ang naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 10 taon. Nang siya'y mamatay, inilibing siya sa Ayalon, sakop ng Zebulun. Pagkatapos, ang sumunod na naging hukom at pinuno ng Israel ay si Abdon na anak ni Hillel na taga Piraton. Ang mga anak niyang lalaki ay 40 at siya ay may 30 apo, bawat isa sa kanila ay may sari-sariling asno. Siya ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 8 taon. Nang siya ay mamatay, inilibing siya sa Piraton, sakop ng Ephraim, sa kaburulang sakop ng mga Amalekita. Mga Hukom 13. Magandang balita Biblia. Ipinanganak si Samson. Muling gumawa ng kasamaan ang mga Israelita laban kay Yahweh, kaya sila'y hinayaan niyang masakop ng mga Filisteo sa loob ng 40 taon. Nang panahong iyon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking nagngangalang Manoa na kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak sapagkat ito'y bawg. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ni Yahweh at sinabi, "Hindi ka pa nagkakaanak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Kaya, mula ngayon ay huwag kang inom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain. Kapag naisilang mo na ang iyong anak na lalaki, huwag mo siyang puputulan ng buhok sapagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay ilalaan na siya sa Diyos bilang isang Nazareo. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Lumapit ang babae sa kanyang asawa at sinabi, "Nagpakita sa akin ang isang lingkod ng Diyos, at ang hitsura niya ay kakilakilabot na parang anghel ng Diyos. Hindi ko tinanong kung saan siya galing at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong inom ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain, sapagkat ang sanggol na isisilang ko'y ilalaan sa Diyos bilang isang Nazareo." Dahil dito, nanalangin si Manoa, "Yahweh, kung maaari pabalikin niyo sa amin ang nasabing lingkod ng Diyos upang sabihin ang lahat ng nararapat naming gawin sa magiging anak namin." Tinugon naman ni Yahweh ang kahilingan ni Manoa. Nagpakita muli ang anghel sa asawa ni Manoa nang ito'y nag-iisang nakaupo sa bukid. Dali-dali niyang hinanap ang kanyang asawa at sinabi, "Manoa, halika. Naritong muli ang lalaking nagpakita sa akin noong isang araw." Sumunod naman si Manoa. Nang makita niya ang lalaki, tinanong niya ito, "Kayo po ba ang nakausap ng aking asawa?" "Oo," sagot nito. "Kung magkakatotoo ang sinabi niyo, ano ang magiging buhay ng bata, at ano ang dapat niyang gawin?" tanong ni Manoa. Sumagot ang anghel ni Yahweh, "Kailangang sundin ng asawa mo ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag siyang kakain ng anumang mula sa puno ng ubas. Huwag rin siyang inom ng anumang uri ng alak ni titikim ng anumang ipinagbabawal na pagkain.
Kailangan niyang sundin ang lahat ng sinabi ko sa kanya. Huwag po muna kayong aalis at ipagluluto ko kayo ng isang batang kambing, pakiusap ni Manoah. Huwag mo na akong ipaghanda at hindi ko naman kakainin. Kung gusto mo, sunugin mo na lamang ang kambing na yon bilang handog kay Yahweh, sagot ng anghel. Hindi alam ni Manoah na anghel pala ni Yahweh ang kausap niya. Sinabi ni Manoah, kung gayoy sabihin man lang niyo sa amin ang inyong pangalan, para malaman namin kung sino ang pasasalamatan namin sa sandaling magkatotoo itong sinasabi niyo. Sinabi ng anghel ni Yahweh, bakit gusto pa niyong malaman ang aking pangalan? Ito'y kamanghamanghang pangalan. Noon din, si Manoah ay kumuha ng kambing at handog na pagkaing butil. Sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng isang malaking bato bilang handog kay Yahweh, na gumagawa ng kababalaghan. Nang nagliliyab na ang apoy, nakita ng mag-asawang Manoah na ang anghel ay umakyat sa langit sa pamamagitan ng apoy. Nagpatira pa ang mag-asawa sapagkat noon nila naunawaan na ang nakausap pala nila ay isang anghel ni Yahweh. Hindi na nila muling nakita ang anghel. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Manoah sa kanyang asawa, tiyak na mamamatay tayo sapagkat nakita natin ang Diyos. Ngunit ang sagot ng kanyang asawa, kung papatayin tayo ni Yahweh, hindi sana niya tinanggap ang ating handog. Hindi rin sana niya pinahintulutang masaksihan natin ang lahat ng ito, ni sabihin ang mga narinig natin. Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang batang patuloy na pinagpapala ni Yahweh. At nagsimulang udyukan ng espiritu, ni Yahweh si Samson, at siya'y pinakilos nito sa kampo ng Dan na nasa pagitan ng Zora at ng Estaol. Mga Hukom 14. Magandang balita Biblia. Nag-asawa si Samson ng dalagang taga-Timna. Minsan, nagpunta si Samson sa Timna at nakakita siya roon ng isang dalagang Filistea. Nang siya'y umuwi, sinabi niya sa kanyang mga magulang, mayroon po akong nakitang isang dalagang Filistea sa Timna. Kunin po ninyo siya para sa akin. Gusto ko siyang mapangasawa. Bakit naman gusto mo pang saangkan ng mga hindi tuling iyon ka pipili ng mapapangasawa? Wala ka bang mapili sa ating angkan, sa ating mga kababayan? Tanong ng mga ito. Sumagot si Samson, basta siya po ang gusto kong mapangasawa. Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban ni Yahweh, upang bigyan ito ng pagkakataong digmain ang mga Filisteo. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Filisteo. Pumunta si Samson sa Timna kasama ang kanyang mga magulang. Habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leyon na umungal kay Samson. Kaya't pinalakas siya ng espiritu ni Yahweh, at pinatay niya sa pamamagitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon na para lamang isang batang kambing. Ngunit hindi niya ito ipinaalam sa kanyang mga magulang, pagkatapos ay pinuntahan ni Samson ang dalaga at kinausap. Lalo niya itong nagustuhan. Pagkalipas ng ilang araw, nagbalik siya upang pakasalan na ang babae. Pagdating niya sa pinagpatayan niya ng leon, naisipan niyang tingnan ito. Ang nakita niya ay isang malaking bahay ng pukyutan sa loob ng katawan ng napatay niyang leon. Sinalok niya ng kanyang mga kamay ang pulot at kinain saka nagpatuloy sa kanyang lakad. Pagbalik niya, inuwian pa niya ng pulot ang kanyang mga magulang. Kinain naman nila ito, ngunit hindi alam kung saan galing. Hindi sinabi ni Samson na yon ay galing sa bangkay ng napatay niyang leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng kanyang mapapangasawa. Tulad ng kaugalian ng mga binata noon, naghanda si Samson doon ng salu-salo. Nang makita siya ng mga Filisteo, siya'y binigyan nila ng 30 abay na kabataang lalaki. Naisipan ni Samson na sila'y bigyan ng palaisipan. Ang sabi niya, mayroon akong bugtong. Kapag nahulaan niyo bago matapos ang 7 araw na handaan, bibigyan ko kayo ng 30 piraso ng pinong lino at 30 magagarang damit. Ngunit kung hindi niyo ito mahulaan, ako naman ang bibigyan niyo ng 30 pinong lino at 30 magagarang damit. Sumagot sila, payag kami. Sinabi ni Samson, mula sa kumakain ay lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas. 3 araw na ang nakararaay hindi pa nila ito mahulaan.
Nang ika-4 na araw, sinabi nila sa asawa ni Samson, "Suyuin mo ang iyong asawa para malaman namin ang sagot sa bugtong niya. Kung hindi, susunugin ka namin at ang iyong pamilya. Inanyayahan ba ninyo kami para mamulubi?" Kaya, lumapit ang babae kay Samson at lumuluhang sinabi, "Hindi mo ako mahal. Nagpapahula ka ng bugtong sa aking mga kaibigan, ngunit hindi mo sinasabi sa akin ang sagot." Sumagot si Samson, "Kung sa aking mga magulang ay hindi ko ito ipinaalam, sa iyo pa." Ang babae patuloy sa pag-iyak at panunuyo kay Samson sa loob ng 7 araw nilang handaan. Kaya, nang ika-7 araw, sinabi rin niya ang sagot sa bugtong dahil sa kakulitan nito. Ang sinabi ni Samson ay sinabi naman nito sa kanyang mga kaibigan. At bago dumilim ng ika-7 araw, ang mga taga-Timna ay nagpunta kay Samson at kanilang sinabi, "May tatamis pa ba sa pulot pukyutan? At may lalakas pa ba sa leon?" Sinabi sa kanila ni Samson, "Kung ang aking asawa'y di niyo tinakot, hindi sana nalaman ang tamang sagot." At si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh. Nagpunta siya sa Ashkelon at pumatay ng 30 kalalakihan. Kinuha niya ang magagarang kasuotan ng mga ito at ibinigay sa mga nakasagot sa kanyang bugtong. Pagkatapos, umuwi siyang galit na galit dahil sa nangyari. At ang asawa naman niya ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. Mga Hukom 15. Magandang balita, Biblia. Hindi nagtagal at dumating ang panahon ng anihan. Dala ang isang batang kambing, dinalaw ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyenan niyang lalaki. Sa halip ay sinabi, "Akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo, nariyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya. Maaari mo na siyang kunin." Sumagot si Samson, "Sa ginawa niyong iyan, hindi niyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga Filisteo." Umalis si Samson at humuli ng 300 asong gubat. Pinagtatali niya ang mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Kaya nasunog lahat ang trigo, hindi lamang ang mga naani na kundi pati iyong hindi pa naani. Ganoon din ang ginawa niya sa taniman ng olibo. Ipinagtanong ng mga Filisteo kung sino ang may kagagawan yon, at nalaman nilang si Samson, sapagkat ibinigay ng biyenan niyang taga-Timna ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson. Kaya't pinuntahan nila ang babae, at sinunog siya pati ang ama nito. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, "Dahil sa ginawa niyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo." Sila'y sinalakay niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, umalis siya at tumira muna sa yungib ng Etam. Nilupig ni Samson ang mga Filisteo. Isang araw, kinubkob ng mga Filisteo ang Juda at sinalakay ang bayan ng Lehi. Nagtanong ang mga taga-Juda, "Bakit niyo kami sinasalakay?" "Upang hulihin si Samson at gawin sa kanya ang ginawa niya sa amin," sagot nila. Kaya't ang 3,000 kalalakihan ng Juda ay nagpunta sa yungib sa Etam. Tinanong nila si Samson, "Hindi mo ba alam na tayo'y sakop ng mga Filisteo? Bakit mo ginawa ito sa kanila? Pati kami nadadamay." "Ginantihan ko lang sila sa ginawa nila sa akin," sagot niya. Sinabi nila, "Naparito kami para gapusin ka. Isusuko ka namin sa mga Filisteo." Sumagot si Samson, "Payag ako kung ipapangako niyong hindi niyo ako papatayin." Sinabi nila, "Hindi ka namin papatayin. Gagapusin ka lang namin at ibibigay sa kanila." Kaya't siya'y ginapos nila ng 2 bagong lubid at inilabas sa yungib. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng naghihiyawang mga Filisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas ng espiritu ni Yahweh at ang kanyang gapos ay pinatid niya na para lamang nasusunog na sinulid. May nakita siyang panga ng asno. Dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Filisteo. Pagkatapos, umawit siya ng ganito, "Sa pamamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000, sa pamamagitan ng panga ng asno, nakabunton ang mga bangkay ng tao." Pagkatapos, itinapon niya ang panga ng asno, at ang lugar na iyon ay tinawag na burol ng panga. Pagkatapos, si Samson ay nakadama ng matinding uhaw.
Kaya tumawag siya kay Yahweh at sinabi, "Pinagtagumpay niyo ako, ngunit ngayoy mamamatay naman ako sa uhaw at mabibihag ng mga hindi tuling ito." Kaya't ang Diyos ay nagpabukal ng tubig sa Lehi. Uminom si Samson at nanumbalik ang kanyang lakas. Ang bukal na iyon ay tinawag niyang bukal ng tumawag sa Diyos. Naroon pa ito hanggang ngayon. Si Samson ay naging hukom at pinuno ng Israel sa loob ng 20 taon, bagamat sakop pa rin ng mga Filisteo ang lupain ng Israel. Mga Hukom 16, Magandang Balita Biblia. Si Samson sa Gaza. Minsan, si Samson ay nagpunta sa Gaza. Doon may nakilala siyang isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon, kasama ang babaeng ito. Nalaman ng mga Filisteo na siya'y naroon, kaya't pinaligiran nila ang lugar na yon, at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Ngunit nang hating gabi na'y pumunta sa pintuang bayan si Samson, inalis ang mga pangharang, poste at tarangka. Pinasan niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Sina Samson at Delilah. Pagkatapos nito'y umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Ang babaeng ito'y nilapitan ng 5 pinunong Filisteo at kanilang sinabi, "Suyuin mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya. Kapag nagawa mo yan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 1,100 pirasong pilak." Kaya't sinabi ni Delilah kay Samson, "Sabihin mo naman sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas. Paano ka ba maigagapos at madadaig?" Sumagot si Samson, "Kapag ako'y ginapos ng 7 sariwang yantok, manghihina ako gaya ng karaniwang tao." Sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Filisteo, at siya ay binigyan nila ng 7 sariwang yantok na igagapos kay Samson. Samantala, may ilang Filisteo namang nag-aabang sa kabilang silid. Pagkatapos ay sumigaw si Delilah, "Samson, may dumarating na mga Filisteo." Ang yantok na iginapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang nasusunog na sinulid. Kaya, hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Dahil dito, sinabi ni Delilah, "Niloloko mo lang pala ako. Kasinungalingan lang ang sinasabi mo sa akin. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka talaga may gagapos." Kaya, sinabi ni Samson, "Kapag ako'y ginapos ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, manghihina ako gaya ng karaniwang tao." Kumuha si Delilah ng bagong lubid at ginapos si Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Samson, may dumarating na mga Filisteo." Samantala, may mga lalaking nag-aabang sa kabilang silid. Ngunit ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang sinulid. Kaya sinabi uli ni Delilah kay Samson, "Hanggang ngayon niloloko mo ako at hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magagapos." Sinabi ni Samson, "Kapag pinag-isa mo ang 7 tirintas ng aking buhok, saka ipinulupot sa isang tulos, manghihina na ako at magiging katulad ng karaniwang tao." Kaya pinatulog ni Delilah si Samson, at pinag-isa ang 7 tirintas nito. Pagkatapos, ipinulupot niya ito sa isang tulos saka sumigaw, "Samson, may dumarating na mga Filisteo." Ngunit siya'y gumising at dali-daling kinalas sa tulos ang kanyang buhok. Kaya't sinabi sa kanya ni Delilah, "Ang sabi mo'y mahal mo ako, hindi pala totoo. 3 beses mo na akong niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas?" Araw-araw ay yon ang inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Kaya, sinabi na niya ang totoo, "Alam mo, mula sa pagkabatay inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsay hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya, kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao." Nabatid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson, kaya ipinatawag niya ang mga haring Filisteo. Ipinasabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik nga roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao, at ginupit ang 7 tirintas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson at kanyang sinabi, "Samson, may dumarating na mga Filisteo." Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya'y makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Binihag siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso, at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan.
Samantala, unti-unting humabang muli ang kanyang buhok. Ang kamatayan ni Samson. Minsan, nagkatipon ang mga haring Filisteo upang magdiwang at maghandog sa Diyos-Diyosan nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umaawit sila ng, "Pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson na ating kaaway." Nang siya'y makita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din ng, "Tayo'y pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan." At sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuwaan si Samson. Inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng dalawang malalaking haligi. Sinabi ni Samson sa batang lalaki na umaakay sa kanya, "Ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito." Gusto kong sumandal doon. Ang gusali napakasikip dahil sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga haring Filisteo. Masaya nilang pinagkakatuwaan si Samson. At nanalangin si Samson, "Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasamo kong minsan pa niyo akong palakasin, upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata." Itinukod niya ang kanyang mga kamay sa dalawang haligi sa gitna ng gusali, at malakas na sinabi, "Mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay." Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsakan ang mga pinuno at lahat ng Filisteyong naroon. Kaya, ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan, ay mas marami pa kaysa noong siya'y nabubuhay. Kinuha ng kanyang mga kapatid at mga kamag-anak ang bangkay ni Samson, at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah, sa pagitan ng Zora at Estaol. 20 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. Mga Hukom 17, Magandang Balita Biblia. Ang Diyos-Diyosan ni Mikas. Sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang isang tao, na Mikas ang pangalan. Minsan, sinabi niya sa kanyang ina, nang mawala ang 1,100 yung pilak, narinig kong sinumpa ninyo ang nagnakaw. Ako po ang kumuha. Heto po, isinasauli ko na sa inyo. Pagkatanggap sa mga pilak, sinabi ng ina, "Pagpalain ka ni Yahweh, anak ko." Ang mga pilak na ito'y inihahandog ko kay Yahweh, upang gawing imahen, para hindi mangyari sa aking anak ang sumpa. Kaya nga po ibinabalik ko sa inyo, sagot ni Mikas. Nang ibalik ni Mikas ang pilak ng kanyang ina, kinuha nito ang 200 piraso, at ibinigay sa isang platero, upang gawing imahen. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mikas. Ang lalaking si Mikas ay may sariling altar. Mayroon din siyang iba't ibang Diyos-Diyosan, at ginawa niyang pari ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. Nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel, ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Samantala sa Bethlehem, Juda ay may isang kabataang Levita. Isang araw, umalis ito at naghanap ng tirahan sa ibang lugar. Sa kanyang paglalakbay, napadaan siya sa bahay ni Mikas sa kaburulan ng Ephraim. Tinanong siya ni Mikas, "Taga saan ka?" "Ako po'y taga Bethlehem, Juda at isang Levita." "Naghahanap po ako ng matitirhan," sagot niya. Sinabi ni Mikas, "Kung gayon, dito ka na. Gagawin kitang tagapayo at pari. Bibigyan kita ng 10 pirasong pilak taon-taon, bukod sa damit at pagkain." Pumayag ang Levita sa alok ni Mikas at siya'y itinuring nitong parang tunay na anak. Hinirang siya ni Mikas bilang pari, at doon pinatira. Sinabi ni Mikas, "Ngayon, sigurado kong ako'y pagpapalain ni Yahweh, sapagkat mayroon na akong isang paring Levita." Mga Hukom 18, Magandang Balita Biblia. Si Mikas at ang angkan ni Dan. Nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Ang lipi ni Dan ay naghahanap noon ng lugar na matitirhan. Wala silang tirahan noon sapagkat wala pa silang natatanggap na lupaing mana. Kaya't pumili sila ng 5 pangunahing kalalakihan sa kanilang lipi, mula sa Zora at Estaol at pinahanap ng matitirhan nilang lahat. Ang 5 inutusan ay nagpunta sa lugar ni Mikas at sa bahay nito tumuloy. Samantalang naroon sila, nakilala nilang Levita ang kasama ni Mikas dahil sa punto ng salita nito. Kaya, tinanong nila ito, "Anong ginagawa mo rito? Sino ang nagdala sa iyo rito?" "May usapan kami ni Mikas at binabayaran niya ako bilang pari," sagot niya. Sinabi nila sa kanya, "Kung gayon, isangguni mo sa Diyos kung magtatagumpay kami sa lakad naming ito." Sinabi ng Levita, "Huwag kayong mag-alala, pinapatnubayan kayo ni Yahweh sa lakad niyo." Ang 5 ay nagpatuloy sa kanilang lakad at nakarating sa Lais. Nakita nilang tahimik doon,
Panatag ang loob ng mga taga roon, payapa at sapat sa lahat ng pangangailangan. Ang lugar na iyon ay malayo sa mga taga Sidon, at walang pakikiugnay sa ibang tao. Nang magbalik sila sa Zora at Estaol, tinanong sila ng kanilang mga kababayan kung ano ang nakita nila. Ang sabi nila, mainam na lugar iyon, kaya hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lumusob na tayo at nang masakop natin agad. Malawak ang lupaing iyon at sagana sa lahat ng bagay. Ibinigay na ito ng Diyos sa atin, at hindi nila iisiping sasalakayin natin sila. Kaya, mula sa Zora at Estaol ay lumakad ang may 600 mandirigma ng lipi ni Dan. Nagkampo sila sa may lungsod ng Jerim sa Juda, at hanggang ngayon, ang lugar na iyo'y tinatawag na kampo ni Dan. Mula roon, dumaan sila sa kaburulan ng Ephraim, at nagtuloy sa bahay ni Mikas. Sinabi sa kanila ng 5 nagsiyasat sa Lais, sa bahay na ito ay may isang imaheng balot ng pilak, bukod pa sa ibang Diyos-Diyosan at ephod. Ano sa palagay nyo ang mainam nating gawin para makuha ang mga yon? Kaya't pumunta sila sa bahay ni Mikas at kinumusta ang kabataang Levita na nakatira roon. Samantalang naghihintay sa tarangkahan ang kasama nilang 600 kawal. Ang 5 espiya ay tuloy-tuloy na pumasok sa bahay ni Mikas at kinuha ang mga Diyos-Diyosan doon, pati ang nababalot ng pilak. Ang pari naman ay nasa tarangkahan, kasama ng 600 kawal. Nang makita ng pari na sinamsam ng 5 lalaki ang mga imahen, itinanong niya, "Anong ginagawa niyo?" Sinabi nila, "Huwag kang maingay. Tumahimik ka lang dyan, sumama ka sa amin at gagawin ka naming pari at tagapayo. Alin ba ang mas gusto mo, ang maging pari ng isa sa lipi ng Israel o ng isang pamilya lamang?" Nagustuhan ng pari ang alok sa kanya, kaya kinuha niya ang mga imahen at masayang sumama sa kanila. At nagpatuloy sila ng paglalakbay. Nasa unahan nila ang mga bata, mga alagang hayop at mga kagamitan. Hindi pa sila gaanong nakakalayo sa bahay ni Mikas, ay tinipon nito ang kanyang mga kapitbahay, at hinabol nila ang mga Daneo na kanilang sinisigawan. Nang mag-abot sila, tinanong ng mga Daneo si Mikas, "Ano ba ang nangyayari at napakarami nyo?" Sumagot si Mikas, "Itinatanong pa nyo gayong tinangay nyo ang aking pari, at kinuhang lahat ang aking mga Diyos-Diyosan. Wala na kayong itinira sa akin." Sinabi nila, "Mabuti pa'y manahimik ka na lang. Baka marinig ka ng mga kasama namin, magalit sila at patayin ka pati ang iyong pamilya." At nagpatuloy ang lipi ni Dan sa paglakad. Nakita ni Mikas na hindi niya kaya ang mga Daneo, kaya umuwi na lamang siya. Nagtuloy ang mga Daneo sa Lais, dala ang Diyos-Diyosan ni Mikas pati ang pari. Sinalakay nila ang Lais, isang bayang tahimik at payapa. Pinatay nila ang mga taga roon, at sinunog ang buong lungsod. Walang nagtanggol sa mga taga roon sapagkat malayo ito sa Sidon, at walang pakikiugnay sa ibang tao. Ang lugar na ito ay nasa kapatagan ng Beth Rehob. Matapos sunugin, muli itong itinayo ng mga Daneo at kanilang tinirhan. Ang dating pangalang Lais ay pinalitan nila ng Dan, batay sa pangalan ng kanilang ninuno, na isa sa mga anak ni Jacob. Ipinagtayo nila ng altar ang Diyos-Diyosan ni Mikas at kanilang sinamba. Si Jonathan na anak ni Gersom, apo ni Moises ang ginawa nilang pari. Mula noon, ang lahi nito ang nagsilbing pari nila hanggang sa sila'y dalhing bihag ng kanilang mga kaaway. Ang Diyos-Diyosan naman ni Mikas ay nanatili roon, habang nasa Shilo pa ang tabernakulo ng Diyos. Mga Hukom 19, Magandang Balita Biblia, ang Levita at ang kanyang asawang lingkod. Nang panahong wala pang hari ang Israel, may isang Levita sa malayong bulubundukin ng Ephraim. Kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Juda at ginawa niyang asawang lingkod. Subalit nagalit sa kanya ang babae, at umuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem. Nanatili ito roon ng 4 na buwan. Naisipan naman ng Levita na puntahan ang asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Nagpagayak siya ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae, at malugod na tinanggap ng biyenang lalaki. Pinilit pa siyang tumigil doon, kaya nanatili siya roon ng 3 araw. Nang ika-4 na araw, maaga silang gumising at naghanda sa pag-uwi. Ngunit sinabi ng ama ng babae, "Kumain muna kayo bago lumakad para hindi kayo gutumin sa daan." Nagpapigil naman sila at magkakasalo pang kumain. Pagkatapos, sinabi ng ama, "Magpabukas na kayo at lubus-lubusin na natin ang pagsasayang ito." Ayaw sana niyang papigil, ngunit mapilit ang pakiusap ng biyenan, kaya pumayag na rin siya. Kinaumagahan, muli silang naghanda sa pag-uwi, ngunit sinabi na naman ng ama ng babae,
kumain muna kayo at mamaya na lumakad. Kaya't nagsalo muli sila sa pagkain. Nang sila'y lalakad na, sinabi ng ama, lulubog na ang araw at maya-maya lang ay madilim na. Mabuti pa'y dito na muli kayo matulog at bukas na ng umagang-umaga kayo umuwi. Ngunit hindi na pumayag ang Levita. Sa halip, tumuloy na sila. Dumidilim na nang sila'y dumating sa tapat ng Hebus, na ngayoy Jerusalem, kaya't sinabi ng alipin, mabuti pa po'y tumuloy na tayo ng lungsod at doon na tayo magpalipas ng gabi. Sinabi ng Levita, hindi tayo maaaring tumuloy sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo ng Gibeya. Halik kayo at sa Gibeya, o sa Rama na tayo magpalipas ng gabi. Kaya lumampas sila ng Jebus at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lumulubog na ang araw nang sila'y makarating sa Gibeya, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. Pumasok sila at umupo sa liwasang bayan, upang doon magpalipas ng gabi sapagkat walang nag-alok sa kanila ng matutuluyan. Samantalang nakaupo sila roon, may nagdaang isang matandang lalaki galing sa pagtatrabaho sa bukid. Ang matandang ito ay dating taga-kaburulan ng Ephraim, ngunit sa Gibeya na nakatira. Karamihan ng nakatira do'y mula sa lipi ng Benjamin. Napansin ng matanda ang Levita sa liwasang bayan. Nilapitan niya ito at tinanong, taga saan kayo at saan kayo pupunta? Sumagot ang Levita, galing po kami sa Bethlehem, Juda at papauwi na sa kaburulan ng Ephraim. Wala po namang nag-aalok sa amin ng matutuluyan. Mayroon po kaming pagkain, pati ang aming mga asno. Sapat po ang dala namin para sa aking sarili, sa aking asawang lingkod at aking alipin. Sinabi ng matandang lalaki, sa amin na kayo magpalipas ng gabi, huwag dito sa liwasang bayan. Sumama naman sila sa matanda. Pagdating ng bahay, pinakain ng matanda ang mga asno ng kanyang panauhin. Sila naman ay naghugas ng paa at kumain. Nang sila'y kasalukuyang kumakain, ang bahay ay pinaligiran ng mga taga-roong mahilig sa kalaswaan at kinalampag ang pinto. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, ilabas mo ang lalaking panauhin mo at makikipagtalik kami sa kanya. Sumagot ang matanda, huwag, mga kaibigan, napakasama ng iniisip niyong iyan. Nakikiusap ako sa inyo na igalang naman niyo ang taong ito sapagkat siya'y aking panauhin. Kung gusto ninyo, ang anak kong birhen pa o ang kanyang asawa na lang ang hilingin niyo. Ibibigay ko sila sa inyo at gawin niyo ang gusto niyong gawin, huwag lang itong panauhin kong lalaki. Ayaw makinig ng mga tao, kaya inilabas sa kanila ng Levita ang asawa nito, at ito'y magdamag na hinalay ng mga lalaki. Nang mag-uumaga na, ang babae na handusay na lamang sa pintuan ng bahay ng matanda, at doon na sinikatan ng araw. Nang buksan ng Levita ang pinto, upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay, nakita niya roon ang kanyang asawang nakadapa, ang mga kamay ay nakahawak pa sa pintuan. Sinabi niya, bangon na at uuwi na tayo. Ngunit hindi sumasagot ang babae, kaya isinakay niya ito sa kanyang asno at nagpatuloy ng paglalakbay. Pagdating sa kanyang bahay, kumuha siya ng kutsilyo at pinagputol-putol niya sa 12 piraso ang bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel. Lahat ng makakita rito'y nagsabi, wala pang nangyaring ganito buhat nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang dapat nating gawin? Mga Hukom 12, Magandang Balita Biblia. Naghanda ang Israel upang digmain ang Benjamin. Ang mga Israelita, mula sa Dan sa gawing hilaga hanggang sa Beerseba sa timog, at mula sa Gilead sa silangan, ay nagtipon-tipon sa Mispa, sa harapan ni Yahweh, kasama ang mga pinuno ng bawat lipi. Lahat-lahat ay umabot ng 400,000 kawal. Ang pangyayaring ito ay nakarating sa kaalaman ng mga Benjaminita. Ang tanong ng mga Israelita, paano ba naganap ang kasamaang ito? Ang pangyayari ay isinalaysay ng Levita na asawa ng babaeng pinaslang. Kami ng aking asawang lingkod ay nagdaan sa Gibeya na sakop ng mga Benjaminita, upang doon magpalipas ng gabi. Kinagabihan, ang bahay na tinutuluyan namin ay pinaligiran at pinasok ng mga taga-Gibeya, at gusto akong patayin. Ngunit sa halip, ginahasan nila ang aking asawa hanggang sa siya'y mamatay. Iniuwi ko ang kanyang bangkay, pinagputol-putol, at ipinadala sa bawat lipi ng Israel. Napakasama at karumal-dumal ang ginawa nilang ito sa atin. Kayong lahat ng naririto ay mga Israelita. Ano ngayon ang dapat nating gawin? Sabay-sabay silang tumayo at kanilang sinabi, isa man sa amin, ay hindi muna uuwi sa sariling bahay o tolda. Ito ang gagawin natin, magpapalabunutan tayo kung sino ang unang sasalakay sa Gibeya. Ang 10 bahagi ng bilang ng ating kalalakihan ang mamamahala sa pagkain ng hukbo.
Ang natitira naman ang magpaparusa sa Gibea dahil sa kawalang hiya ang ginawa nila sa Israel. Kaya, ang mga kalalakihan ng Israel ay nagkaisang salakayin ang Gibea. Ang mga Israelita ay nagpadala ng mga sugo sa lahat ng lugar na sakop ng Benjamin, at kanilang ipinasabi, "Napakasama nitong ginawa nyo sa amin. Ibigay nyo sa amin ang mga taga-Gibeang gumawa nito, at papatayin namin para mawala ang salot sa buong Israel." Ngunit hindi pinansin ng mga Benjaminita ang mga Israelita. Sa halip, nagtipon-tipon sila sa Gibea upang lumaban sa ibang lipi ng Israel. Nang araw ring yon, nakatipon sila ng 26,000 kawal bukod pa ang 700 piling kawal ng Gibea. Sa kabuuan ay kabilang ang 7,000 piling kawal na pawang kaliwete, at kayang-kayang patamaan ng tirador ang hibla ng buhok. Ang mga Israelita naman ay nakatipon ng 400,000 kawal na pawang bihasa sa digmaan. Ang digmaan ng mga Israelita at mga Benjaminita. Ang mga Israelita ay nagpunta sa tabernakulo sa Bethel, at do'y itinanong nila sa Diyos, aling lipi ang unang sasalakay sa mga Benjaminita? Sumagot si Yahweh, ang lipi ng Huda. Kinabukasan ng umaga, ang mga Israelita ay nagkampo sa tapat ng lungsod ng Gibea. Pinaharap nila sa lungsod ang kanilang hukbo upang ito ay salakayin. Ngunit hinarang sila ng mga Benjaminita, at bago gumabi ay nalagasan sila ng 22,000 kawal. Gayunman hindi nasiraan ng loob ang mga Israelita. Kinabukasan, muli silang humanay sa dating lugar. Ngunit bago magsimula ang labanan, dumulog muna sila kay Yahweh sa tabernakulo sa Bethel at maghapong lumuha. Itinanong nila kay Yahweh, "Muli po ba naming lulusubin ang mga kapatid naming Benjaminita?" "Oo, lusubin niyo silang muli," sagot ni Yahweh. Kaya, muli nilang nilusob ang mga Benjaminita. Ngunit muli silang sinalubong ng mga ito sa labas ng Gibea, at sa pagkakataong ito, ang mga Israelita ay nalagasan naman ng 18,000. Kaya, nagpunta sila sa Bethel at do'y nanangis. Nanatili silang nakaupo sa presensya ni Yahweh, at maghapong hindi kumain. Naghain sila ng mga handog na susunugin at handog pangkapayapaan. Muli silang sumangguni kay Yahweh. Noon, ang kaba ng tipan ng Diyos ay nasa Bethel sa pag-iingat ni Phinehas na anak ni Eleazar, at apo ni Aaron. Ang tanong nila, lulusubin po ba namin muli ang mga kapatid naming Benjaminita, o titigil na kami? Sumagot si Yahweh, lumusob kayo muli at bukas ng umaga'y pagtatagumpayin ko kayo laban sa kanila. Ang mga Israelita ay naglagay ng mga kawal na nakakubli sa palibot ng Gibea. Nang ikatlong araw, muli nilang sinalakay ang mga Benjaminita. At tulad ng dati, sila'y sinalubong ng mga ito hanggang sa mapalayo sa bayan. May ilang Israelitang napatay sa 100 papuntang Bethel at Gibea, at sa labas ng lungsod, humigit kumulang sa 30. Dahil dito, inisip ng mga Benjaminitang nadaig na naman nila ang mga Israelita. Hindi nila naisip na nagpahabol lamang ang mga ito upang ilayo sila sa lungsod. Ang mga Israelitang nagpahabol ay nagtipon-tipon sa Baal-Tamar. Samantala, lumabas naman sa kanilang pinagtataguan sa palibot ng Gibea ang may 10,000 na pawang piling mandirigma ng Israel. Sinalakay nila ang lungsod, naging mahigpitan ang labanan. Hindi alam ng mga Benjaminita na malapit na silang malipol. Ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh, at ng araw na iyon, nakapatay sila ng 25,100 Benjaminita. Noon lamang nila nakita na natalo sila ng mga Israelita. Ang pagtatagumpay ng mga Israelita, umatras ang malaking bahagi ng hukbo ng Israel, sapagkat nagtiwala na sila sa mga lalaking pinatambang nila sa palibot ng Gibea. Nang malayo na ang mga Benjaminita, sinalakay nga nila ang lungsod at pinatay ang lahat ng mga taga roon. May usapan ng mga Israelitang umatras, at ang mga nakatambang sa palibot ng Gibea na kapag may nakita silang makapal na usok sa Gibea, haharapin na nila ang mga Benjaminita. Noon, ang mga Benjaminita ay nakapatay na ng 30 Israelita, kaya iniisip nilang malulupig na naman nila ang mga Israelita. At lumitaw nga ang makapal na usok mula sa Gibea. Nang lumingon ang mga Benjaminita, nagtaka sila nang makitang nasusunog ang buong lungsod ng Gibea. Sinamantala naman ito ng mga Israelita. Hinarap na nila ang mga kaaway. Nalito ang mga Benjaminita at nagtangkang tumakas patungong kaparangan. Ngunit pinalibutan sila ng mga Israelita, at hindi nilubayan ng pagtugis hanggang sa silangan ng Gibea. Ang napatay sa mga pinakamagagaling na kawal Benjaminita ay umabot sa 18,000. Ang iba'y nakatakas papuntang Ilang sa batong malaki ng Rimon. Ang napatay sa daan ay 5,000.
Patuloy silang hinabol ng mga Israelita, at nakapatay pa ng 2,000. Lahat-lahat ng napatay na Benjaminita ng araw na yon ay 25,000 na pawang mga matatapang na mandirigma. Ang nakataka sa batong malaki ng Rimon ay 600, at ang mga ito'y nanatili roon ng 4 na buwan. Binalikan ng mga Israelita ang iba pang Benjaminita, at pinatay lahat, pati mga hayop. Pagkatapos, sinunog nila ang lahat ng bayang sakop ng Benjamin. Mga Hukom 21, Magandang Balita Biblia. Ikinuha ng mga asawa ang mga Benjaminita. Ang kalalakihan ng Israel ay nagtipon-tipon sa Mispa at nangako kay Yahweh. Ang sabi nila, hindi namin pahihintulutan ang aming mga anak na babae na mapangasawa ng mga Benjaminita. Pagkaraan niyon, pumunta sila sa Bethel, at malungkot na humarap kay Yahweh. Hanggang gabi silang nakaupo roon, at buong kapaitang nanangis. Sinabi nila, Yahweh, Diyos ng Israel, bakit kailangan pang mawala ang isa sa mga lipi ng Israel? Kinaumagahan, ang mga Israelita ay nagtayo roon ng isang altar, at naghain ng mga handog para sa kapayapaan, at nagsunog ng buong handog. Nagtanungan sila kung aling lipi ng Israel ang hindi nakiisa sa pagtitipon sa Mispa, sapagkat mahigpit nilang ipinangako na papatayin ang sinumang hindi humarap doon kay Yahweh. Labis nilang ikinalungkot ang nangyari sa mga kapatid nilang Benjaminita. Ang sabi nila, ang Israel ay nabawasan ng 1 lipi. Saan natin ikukuha ng mapapangasawa ang mga natitira pang Benjaminita sapagkat tayo'y sumumpang hindi natin papayagang mapangasawa nila ang ating mga anak? Sinabi nila, ang lipi ng Israel ay may isang angkang hindi humarap kay Yahweh sa Mispa. Nalaman nilang hindi pumunta roon ang mga taga-Habes Gilead sapagkat isa mang taga-Habes Gilead ay walang sumagot ng isa-isang tawagin ang mga tao. Kaya ang kapulungang iyon ay pumili ng 12,000 matatapang na kawal, pinapunta sa Habes Gilead, at inutusang patayin ang lahat ng taga roon, bata't matanda, lalaki't babae, liban sa mga dalaga. Nakakita sila ng 400 dalagang hindi pa nasisipingan, at ang mga ito'y iniuwi nila sa Shilo, sakop ng Kanaan. Pagkatapos, ang mga Israelita ay nagpadala ng sugo sa mga Benjaminitang nagtatago sa bundok ng Rimon. Ipinasabi nila, maaari na kayong umuwi sapagkat tapos na ang ating digmaan. Nag-uwian naman ang mga ito at ibinigay sa kanila ng mga Israelita ang mga dalagang taga-Habes Gilead, ngunit ang mga ito ay kulang sa kanila. Ikinalungkot nga ng mga Israelita ang nangyari sa mga Benjaminita sapagkat nagkalamat ang pagkakaisa ng mga lipi ng Israel. Kaya nag-usap-usap ang mga pinuno ng kapulungan. Ang sabi nila, walang natirang babaeng Benjaminita. Ano ang gagawin natin para magkaasawa ang wala pang asawa? Hindi natin dapat pabayaang malipol ang alinman sa lipi ng Israel. Kailangang gumawa tayo ng paraan para hindi mawala ang lipi ni Benjamin. Hindi naman natin maibibigay sa kanila ang ating mga anak sapagkat isinumpa nating hindi papayagan na mapangasawa nila ang ating mga anak. Noon nila naalalang malapit na ang taunan nilang pista para kay Yahweh na ginaganap nila sa Shilo, sa hilaga ng Bethel, gawing timog ng Lebona, sa gawing silangan ng daan sa pagitan ng Bethel at Shechem. Sinabi nila sa mga Benjaminita, magtago kayo sa ubasan at hintayin nyo ang mga dalagang taga-Shilo. Pagdaan nila roon upang magsayaw sa pista, mang-agaw na kayo ng inyong mapapangasawa at iuwi nyo. Kapag nagreklamo sa amin ang kanilang mga ama o mga kapatid, sasabihin na lang namin sa kanila na bayaan na kayo sapagkat kulang sa inyo ang mga dalagang nakuha namin sa Habes. Iyon naman ay hindi masasabing pagsira nila sa pangako, sapagkat kinuha ninyo nang wala silang pahintulot. Ganoon nga ang ginawa ng mga Benjaminita, bawat isa sa kanila'y pumili ng isa sa mga nagsasayaw, at tinangay. Umuwi sila sa kanilang lupain, itinayo ang kanilang mga lunsod at muling nanirahan doon. Samantala, ang ibang mga Israelita ay umuwi na sa kanya-kanyang lipi, pamilya at ari-arian. Nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel, ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan.